Mismo na mga kababayan, yung ating National Security Advisor, si Secretary Anyo, na dating DILG Secretary ni Maudix, ang nagsabi, dapat kasuhan itong si Alvarez for seditious remarks. Ito ngayon mga kababayan, talagaan niya Mr. Maravillas, patong-patong na kaso ang kaharapin ng mga taga Pinta Kingdom. NSC urges legal action versus Alvarez for alleged seditious remarks. Ayan po. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Alvarez, Anyos says Alvarez, Marcos support withdrawal, plea, illegal anya and seditious. So ito yung naging press release mga kababayan ng National Security Council, statement of the National Security Advisor, Secretary Eduardo Anyo. Gustong magpalusot ni Alvarez. Sino palpal siya ng kanyang kasama sa Kongreso, si Congressman J.J. Romualdo. Huwag po niya tayong palusot kasi emotional daw lang siya. Ibig sabihin, na-carried lang siya ng kanyang emosyon. Yan kasi. At yung kanyang patron, si Maudix, sabi mga kababayan ni dating Chief Justice, dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Pwede niya siyang makalaboso, makulong ng from 5 to 10 years. 6 to 10 years yata yun. Mamaya iparinig ko sa inyo, mga kababayan, yung sabi sa interview ni Christian Isguera. Kalaboso niya Mr. Maravillas ang bagsak ng mga ganid sa posisyon. Ito yung interview ni Christian Isguera. Sabi ni Carpio, Duterte liable dahil pinamigay ang Ayungin Shoal. Yan kasi mga kababayan. And this time, ito yung mga developments ng mga nagbabagang balita mga kababayan. Sabi rito, some Chinese students in Cagayan allegedly paid 2 million pesos to get degrees. Dumami daw yung mga Chinese students sa Cagayan. At ang duda, baka ito yung mga Chinese spies. Kasi after na mag-enroll, but before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya.
you will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. They don't even bother niya na pumasok sa klase. Basta nag-enroll lang sa mga universities. Malapit sa sites ng Amerika. Kaya sabi ni Congressman Barbers, kailangan na niya pagtatanggalin itong mga corrupt officials natin. Creeping invasion, sabi dito sa balita ng Politico News. Barbers calls for removal of corrupt officials amid influx of Chinese into Philippines. At yung mga alleged sleeper cells, mga kababayan ng mga Chinese dito sa ating bansa, pinaimbestiga na rin. Tambakan niya yung trabaho ngayon ng ating mga different agencies ng gobyerno, Mr. Maravillas. Lahat nasa pag-imbestiga ng mga Chinese. Matindi po kasi yung pinasok ng previous administration po. Sinubo sa kapahamakan yung ating bansa. At buti na lang may mga matitino pa na mga authorities, lalo na sa anay ng ating PNP. Bagay niya, Mr. Maravillas. Sinubukang manuhol po ng mga Chinese, yung mga nahulian po ng mga armas, mahabang armas, sa Taguig raid. Sinubukang suhulan yung mga pulis. Hindi po na give in sa panunuhol ng mga Chinese. Ito pa, sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, Integrity, Patriotism, and CR Caps reject 3 million bribe from foreigners who yielded guns in Taguig raid. Diba, mga kababayan? Pero niya, Mr. Maravillas, gusto naming marinig yung tungkol kay Maudigs na sabi, pwedeng makalaboso. Yan yung sabi ni dating Associate Justice, Senior Associate Justice Antonio Carpio. Pakinggan po natin yung kanyang sinabi sa interview ni Christian Esguera. In particular, the former president accountable po. Madali lang po. Kasi ang sabi dito sa balita po, pwedeng makasuhan under the anti-graft law, ito pong si Maudigs sa ginawa niyang pagpayag for status quo doon po sa Ayungin Shoal. Ito yung sabi po ni Carpio. Mga kaibigan ko na lawyers din, na there is actually a provision in the anti-graft law. Nakalagay doon, a government official who does undue injury to the government, causing undue injury to the government through manifest partiality or gross inexcusable negligence is liable. Tsaka penalty dyan is 6 years to 10 years, no? 6 years to 10 years, mga kababayan, ang penalty ng pagkakulong. Yan niya, Mr. Maravillas. Matanda na si Maudigs. Doon na siya, mga kababayan, malamang mabulok. Pag halimbawa, ma-file na po yung kaso. Kasi plano na pong file ng kaso. Ito pong si dating Pangulong Digong dahil sa pinasok niyang kompromiso. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos, inulit niya yung kanyang posisyon na kung may pinasok man niya na kung anong kasunduan. Sa interview po ng POCAP, yung Foreign Correspondent Association of the Philippines, ay rescind it niya. Hindi niya maaari ang ganon. Mali ang pinasok ng dating Pangulong Digong. So palpal, mga kababayan. Direkta ng sinupalpal si Maudigs ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po, ang sabi ng ating Pangulo. PBBM on secret agreement, I've rescinded it. When this first came up a few months ago, and it turns out the Chinese are insisting that there is a secret agreement, and perhaps there is. And I said, I don't know anything about the secret agreement.
should there be such an agreement, secret agreement, I am now rescinding it. So I've rescinded it if indeed it exists. Yan mga kababayan ang malinaw na statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi po ni Carpio, pwede niya ritong makulong ng hanggang sa mula sa 6 years hanggang sa 10 years. Si dating Pangulong Digong, ipagpatuloy natin mga kababayan yung sinasabi niya. Tsaka 20 years ang prescriptive period. So, papasok yan kasi yung gentleman's agreement talaga will cause injury to the government kasi pinamigay mo yung ayungin shoal at saka it cause injury on the part of the government kasi pinamigay mo yung ayungin shoal. Yan ang lumalabas mga kababayan sa epekto ng tinatawag na gentleman's agreement. We have the right to bring repair materials. You agreed na hindi tayo magdala ng repair materials. So may right tayo na magdala ng mga repair materials kasi malinaw na atin yung ayungin shoal. Pero nag-agree ka na wag magdala. Tapos mga kababayan, that is causing undue injury to the government. No? That caused undue injury sa ating gobyerno. Wala sa atin yung shoal So, pwede pumasok yan dyan. Pasok doon sa kaso sa ombudsman po. Graft case. Ngayon, tungkol doon sa secret agreement po na pinasok ni Maudix, ito yung sabi ni Carpio. Wow, was that enough po? Yeah, ang posisyon natin, kasi yung secret agreement na yan was not revealed to the public. Walang nakaalam yan kahit na secret si President Marcos Jr., nalaman niya na lang yung lumabas yan. Ako, nalaman ko na lang yung lumabas yan. So wala sa atin nakaalam na meron palang agreement na ganyan. Now, if it is not disclosed, it's not announced, it will not bind the government at saka... So, dahil sabi, sinikreto, it is not bind sabi ni Carpio. Ganon din yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa interview ng FOCAP noong isang araw. Parang agreement lang between two heads of state na it will not survive their term. Pag natapos na yung term nila, hindi na pwedeng that will bind the next president kasi hindi niya naman alam yan Wala naman nakaalam yan So, that is our position. It was hidden from the public. Sila lang nakaalam, so it cannot bind the public, no? So, yun ang position natin. So, ganon mga kababayan. So, yan possibly ang rason kung bakit nagmamadali ang grupo po ni Maudix na ikudita po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi patong-patong na kaso po, napakalaking pananagutan po ang kanilang kakaharapin sa ating mga mamamayang Filipino. Pero kung maiupo nila si Inday, di okay na. Nakita ninyo ang koneksyon dito sa mga ginagawa nilang pistirali, mga kababayan. O ngayon, nadamay na si Pantaleon Alvarez. Yan kasi, ngayon gusto magpalusot. O sabi niya rito, yung nangyari sa Davao del Norte, kasama yan sa constitutionally protected rights to freedom of speech and assembly. Paano naging seditious at disorderly conduct ang pag-exercise ng constitutional rights at bakit hindi ako magsasalita? Nagja-justify siya. Sagot mga kababayan ni Camiguin, Congressman Romualdo. Romualdo ito, huwag po tayong magpalusot. The former speaker very well knows that free speech is not absolute. One cannot make a seditious call or a libelous statement without facing consequences. O, di ba?
mga kababayan. At maharap pa siya sa Ethics Committee at baka ma-expel siya, mga kababayan, as member of Congress. I-expel na po ninyo, hindi naman nagtatrabaho. Lagi palang absent dyan sa Congress. So sayang yung pasweldo. Pagkatapos paplak pa to topple the government. Imbis na magpakabisi siya sa paggawa ng batas na papakinabangan ng ating bansa, busy sila sa pagpaplat laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya sabi po ni Secretary Anyo, with respect, Anya, to the recent call to the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police to withdraw support from the administration, Representative Pantaleon Alvarez severely underestimated the professionalism and integrity of both the Armed Forces and the PNP. Both institutions are loyal to the Constitution, the rule of law, the chain of command in the President as Commander-in-Chief of the Armed Forces. Insinuations to the contrary are baseless and unfounded. Na-underestimate nila kasi inassume nila na loyal sa dating Pangulong Digong ang Armed Forces kasi noong panahon niya binusog yung military. Hindi po sasayangin ng military ang kanilang buhay at kanilang karir. Tama po? And they are professionals. Nakikita naman po nila na maganda ang pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos and has popular support from the Filipino people. Ang akala nila, magagatungan nila sa ganong mga gawa-gawa kwento ng pulburon at extension of term. Tinay-tayong kwento po, wala mang katotohanan, fake news. Gumagawa sila ng mga issue laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos na napakabababaw. Tapos, tinatry nila, testing the waters, kung kakampi sa kanila yung military. O ngayon, sinupalpal sila ng Armed Forces. Nagpalabas agad-agad ng statement yung Armed Forces. At ngayon, yung dating official pa ni Maudig, si Anyo, sinupalpal sila ngayon. Ito po, any call for withdrawal of support when done by a public official, more so, one that is also a high-ranking reservist officer, is not only irresponsible but also illegal and unconstitutional. It erodes the very foundation of our democratic institutions and undermines the supremacy of civilian authority over the military. Such utterances and actions can be construed as seditious or rebellious, and they have no place in our society. Basag na basag, mga kababayan, yung grupo ni Pintaking. Hindi lang ito patama, mga kababayan, kay Alvarez. And this is mainly directed to the former president kasi yung author po nitong lahat, ang utak ng lahat ng ito, ng attempt to topple the government. Si Mao Diggs mismo, siya yung laging nagsasabi ng ganyan. Doon pa sa dating programa niya sa gikan sa China ay gikan sa masa para sa masa sa Isiminay na nadamay pati Isiminay. Damay-damay na niya, Mr. Maravillas. Damay-damay na lahat. Sige, pagpatuloy ninyo ang kalukuhan ninyong yan. Magsasama-sama kanyo yan sa kulungan. Si Pacquiao, si Mao Diggs, si Alvarez, at kung sino-sino pa. Kaya niya siguro, Mr. Maravillas, umiwas na yung ibang mga senador. Wala na, hindi na pumunta doon si Bungo, saka si Robin Padilla. Damistansya na, mga kababayan. Pero sige pa, no? Soro salita ni Robin Padilla. Ayaw ngang paimbestigahan si Digong. Kontra siya sa investigation ng Senado. Dito sa secret deal, pati si Tolentino. Dapat niya, Mr. Maravilla, si Tolentino, iwasan ng ating kasama kasi doon sa, tama kayo. Kasama doon sa Amerika ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Tolentino po, kalyado ni, senador ni Mao Diggs. So sabi po ni Anyo,
In a democratic society such as ours, anya, the armed forces are neutral and apolitical, serving the interests of the nation as a whole. The armed forces and PNP shall continue to remain above petty partisan, political, or personal interests. Representative Alvarez and others who may be similarly inclined should not drag such respected institutions to serve their partisan agenda or self-interest, even if such calls are made, as he claimed, in a fit of emotion. So, malinaw po yung statement, Alvarez and others. Yung others doon, patungkol po yon sigurado kay Mau Diggs. Pero hindi tinutumbok muna. Pero, parinig na yon ni Anyo. Na ang kanyang loyalty wala sa former president na nag-appoint sa kanya as DILG secretary, kundi sa duly constituted authorities kung saan inappoint siya as National Security Advisor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, loyal na siya sa kung sino ang Commander-in-Chief. Ang Commander-in-Chief, ang ating Pangulong Bongbong, kaya ngayon si Mau Diggs, nangakala niya dati niyang mga opisyal ito, including some members of the armed forces, mga generals, na na-promote dahil sa kanya, ay sasama sa kanya sa partisan politics niya or self-interest. Inilagay dito ni Anyo, or self-interest. Di ba, mga kababayan? Self-interest man talaga po. Hindi lang self-interest. Interest ng China. Ang pinaglalaban nila. Sabi ni Anyo, we call on the Department of Justice to thoroughly review this matter and consider appropriate legal actions against Representative Alvarez and others similarly situated. Alinaw po, ang others similarly situated, si Mau Diggs at yung mga kasama niya doon, pati yung kanyang anak na si Baste. Lahat sila, mga kababayan, ay malamang makalaboso for inciting to sedition o rebellion. His words and deeds are a disservice to our men and women in uniform who risk their lives daily to safeguard our nation's security, defend us from all manner of threats, and uphold the Constitution. Kita ninyo? So hindi lang na-underestimate, mga kababayan, ni Mau Diggs yung professionalism ng ating armed forces and the PNP. Na-underestimate nila mismo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinaniwala kasi ninyo yung sarili ninyo na yung ating Pangulo hindi tigre ng Norte. Naniwala kayo doon sa vlogger na yung tinatawag yung ating Pangulong Bongbong Marcos na kuting. Yun ba ang pinaniniwalaan ninyo? So na-underestimate ninyo ang pagiging strong leader, pagiging tigre ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, unti-unti na kayo. Sabay-sabay kayo ngayon na sinasakmal ng tigre ng Norte. Tapos kayo ngayon, may order na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw po, hindi man gagalaw ang kanyang mga sekretary without his blessings. Siyempre, galing sa kanya, kaya lang hindi nagsasalita mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero, makikita mo sa mga actions ngayon, decisive actions ng kanyang mga cabinet secretaries o nang nag-react po si Rimulya. O ngayon, sunod-sunod na, mga kababayan. Sunod si DND Secretary Gibo Teodoro. And this time, mga kababayan, si National Security Advisor Eduardo Anyo. Plus, siyempre, yung ating Kongreso na loyal kay Martin Romualdez. So, patong-patong na asunto ang kakaharapin ninyo. Pag kasi mayabang, sobrang kasi kayo sa yabang eh. So sabi natin kanina, yung mga spies ng China ay under investigations na po ngayon. At sabi dito sa balita, yung sabi, mga Chinese students na dumami sa Cagayan, nagbayad ng up to 2 million pesos para lang magka-degree dito sa ating bansa. Yan po.
Some Chinese students in Cagayan allegedly pay 2 million pesos to get degrees. Kung saan mayroon mga EDCA sites, mga kababayan, nandun sila. At some of them are not even bothering to attend their classes. Malinaw po. Kaduda-duda. Chester Cabalsa, University of the Philippines professor and a native of the province which faces Taiwan, yung Cagayan po, made the revelation ngayon. His statement came amid worries about the Chinese students' presence in the area, given that there are now 2 Filipino military stations in Cagayan where American troops have been given access. It seems anya that Chinese students in Cagayan universities and colleges are said to have been paying 2 million pesos to obtain degrees, sabi po ni Cabalsa. According to reports, many of these students are not attending classes, said the founder of think tank International Development and Security Cooperation. Malamang sa malamang mo, mga Chinese spies, tulad ng mga ginawa ng panahon ng Hapon. Dumami yung mga Japanese dito before the Japanese occupation. Kaya dapat po, talaga intensify natin yung security. Cabalsa suspects the institutions that give college educations or master's degrees to the students are being used as milking cows. Many of the local professors in town are spilling the beans. So sabi po ni Cabalsa, there may be a greater objective to their presence in the province anya amid the increasing geopolitical tensions. Cabalsa pointed to the presence of the Chinese. So sabi niya, ang gobyerno niya should impose stricter visa rules for foreign students. He also urged the government to come up with clear and transparent provisions in the selection and admittance of Chinese who want to study in Cagayan. 2 Cagayan Valley lawmakers have filed separate resolutions asking appropriate committee of the House of Representatives to look into this matter. So, sa pagbabalik mga kababayan ng sesyon ng Congress, napakaraming mga trabaho na kakaharapin yung ating mga congressmen, patong-patong kasi na mga investigations ang magaganap. So ito pa, sabi rito, creeping invasion. Barbers calls for removal of corrupt officials amid influx of Chinese into the Philippines. Dumami niya yung pumapasok na mga Chinese workers, businessmen, tourists, and students. The only sure thing niya right now is that corruption at its worst has eaten us up. This is the only logical explanation kung bakit nangyayari ang ganito. And buti na lang mga kababayan, may mga natitira pa na mga hindi madala sa suhol. Ito po, sabi rito, integrity, patriotism, NCR Caps reject 3 million bribe from foreigners who yielded guns in Taguig raid. Ito po, galing ito sa mga Chinese. Paano sila naka-acquire ng ganyang mga gamit? What they did was exemplary as it showed integrity and professionalism within the law enforcement, sabi po ni NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr. The bribery committed by suspect Swang Guangdong stemmed from the operation of ARSOG operatives in Barangay Bangbang, Taguig City on Sunday, April 14 that resulted in the arrest of 24-year-old Haikiang Su, who yielded Ling firearms, handguns, and other gun parts. Pati M16 rifle po. Nartates said 2 other Chinese nationals present in the raided house were also arrested. Ang yayaman po, gustong suhulan ng 3 million pesos yung ating mga authorities. Tapos doon sa mga estudyante, up to 2 million. Ang ginagastos nila, maka-obtain lang ng degree na hindi man sila pumapasok. Hindi ba kaduda-duda po? O ngayon, pati yung recruitment of Philippine troops, CAPs, pinapaimbestigahan na rin sa Kongreso. Members of the Makabayan Bloc have jointly filed a resolution seeking to investigate the reported recruitment of active and retired military personnel by foreign-based firm as well as the alleged existence of Chinese sleeper
cells in the Philippines. Yan po yung mga lumabas na mga balita noong mga nakaraang araw. Online recruitment ng active members ng armed forces, pati mga retired, nire-recruit na po. Ganun po kaseryoso yung ating problema. Pero ang nakakalungkot, yung tropa po ni Mau Diggs, ayun, sabagaya niya Mr. Maravillas, alam na kung bakit ganun sila. Yan na nga po ang nakakalungkot. Yung Chinese propaganda, yun po ang kanila pong ipinapakala doon mismo sa kanilang peste rally po sa Tagum City. And worse, yung attempt nila to topple the government, lantadan po nilang ginagawa. So talagang kailangang magsagawa ng decisive action yung ating gobyerno, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito ngayon ang ginagawa ng kanyang mga cabinet secretaries. Ayan man lang po mga kababayan, susubaybayan natin ito kasi sigurado ang magiging linya ng propaganda ng kanilang mga vloggers, sasabihin ginigipit ngayon yung dating Pangulong Digong at mga kasama at nagiging diktador na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Magiging pabiktim sila. Palalabasin nila na binibiktima sila ngayon. Parang yung noon, history is repeating itself. Noong panahon ng mga dilawan po, nang patalsikin yung ating dating Pangulong Apolacay. Ganon yung kanilang narrative. Huwag na po tayong pauulit na magpaloko sa kanila. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.